Mayngal daw ka natong tanan, welcome sa Opunganon kini channel, ang channel nga binisaya nga motabang sa paghisgot sa mga panghitabo karon sa tong palibot o pagpatinaw kaninyo sa mga isyu nga may labot ang lungsod. Ang pinakadakong isyu karon mao kining kalabot sa piniliay. So ubanay ko ninyo sa pipila ka mga gutlo para atong hisgutan ang mga panghitabo karon sa tong palibot labi na sa umaabot nga piniliay. Kini si Roel, ang ubos niyong alagad nga mahing-uban kaninyo. So ang akong isgutan karon is kalabot lagi sa nagsingabot nga piniliay ang ato ang hibaw-an ang mga kandidato karon pertinang bisiha kay hapit naman gyud ang piniliay next week na Monday next week. So doon na sila pipila ka adlaw para pag-finalize no pangulitaw, paghangyo sa katawhan nga sila botaran. So ang ato ang mga botante sad karon nagsugod-sugod na po siguro og utingkay or sa paglista no sa ilahang mga gusto nga pilion mahimo sa mga posisyon no sa atong hibaw-an midterm election. So nakinang kita mubutar kita sa 12 ka mga senador, usa ka congressman, usa ka party list, then kung namo sa lungsod na governor, vice governor o mga board members o na congressman, then mayor, vice mayor o mga konsihal. So inaana ang atong butaran ubay-ubay sad sa ato ang pilion. So, samtang, o aron ta maglibog, ang ayan siguro nga na natin lista. So, karon mga panahon na, ang ilista ninyo, kay na libot naman sa mga kandidato ang tibuok Pilipinas sa pagiyag-yag sa ilahang mga plano, platapormang tinguha para pagserbisyo sa katawhan nga Pilipino. O kay sa sunod semana, piniliay naman, no, Lunes, puto naman siguro siya sa ilahang pagpangampanya sa adlaw nga Biyernes or sa Sabado. No? So doon na sila sa kaadlaw ba or tuha kaadlaw nga din na sila allowed nga mga kampanya. So ang uban karon nagkuan na sila, nag-finalize na, nagbuhat na sila mga meeting di avance no para pag-gather sa mga tao o pag-finalize na sa tanan-tanan nila nga mga plataporma nya kalapong higayon na siguro nanay mga nang lista no naingon nga kamanga niya ko ninyo ha. O doon na sila yung mga offer ang uban ng mga kandidato para sila botaran no. So katong mga bayad og mga mumuhatag og mga kantidad nana sila siguro pero sa ako apay ni dool no paabot sa jud kung naimo dool nako. So karon magkahigalaan kay sunan ang atong hibaw-an nga ugmang adlaw ipahigayon sa ato ang pinakapaborito nga kandidato pagka senador si Rodante Marcoleta ang iyahang meeting di avance. Di basta-basta ang lugar nga yang gipili. Ang gipili mga kaigalaan mao ang walaing pinakadako nga arena o indoor arena sa tibuok kalibutan ang Philippine Arena. Magsasagawa ngayon ng meeting di avance sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan si senatorial aspirant Rodante Marcoleta. Bukod sa Philippine Arena, bubuksan din ang Philippine Sports Stadium para sa mga dadalo sa naturang pagtitipon na magsisimula po yan alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Aba bukas naman para sa lahat ng nais dumalo. Sa naturang pagtitipon, unang naglabas ng traffic advisory ang Quezon City Government dahil po sa inasahang dagsa ng mga supporters ni Marcoleta sa campaign rally nito. Sa orihinal sanang gagawin sa Quezon City Circle sa Mayo 10. Ngunit sa halip na sa Quezon City Circle, inilipat ito sa Philippine Arena Complex upang maiwasang makaabala sa mga motorista at ma-accommodate ang mas maraming taong dadalo. Bago ang meeting di avance, sunod-sunod ang mga ginawang motorcade ni Marcoleta sa Kalakang, Maynila. Noong linggo, kasama si Marcoleta sa campaign rally ng PDP laban sa Quezon City kung saan dumalo si Kitty Duterte at ang ina nitong si Hanilet Avancenia. Di na siya basta-basta na expected na siya kay ang total capacity yun ang design sa Philippine Arena is 50,000 but then kung imo i-maximize na pay space nga mabutangan paglingkuranan mahimo siyang 55,000 katao. Diha lang na sa sulod no. Palabot na sa palibot. Dako man kay ng Philippine Arena, nya naampi dako kay screen sa tubangan, diha pwede na magbutang sila diha or mga tao diha makita sa unsay hitabo sa sulod, no? So kung ugaling mula pa sa 55,000 ang mo appeal or mutambong
sa meeting di Avance ni Marcoleta. So naapay lain nga space kay i-open sa nila ang Philippine Stadium. Philippine Sports Stadium, pinakadako na siya nga sports stadium sa Pilipinas. Ang Philippine Arena is pinakadako nga indoor arena sa tibuok kalibutan. Nya masud na ang 25,000 ka mga tao. So naay 55 sa Philippine Arena, naay 25 sa sports stadium, plus dako pa kayong area sa gawas, bisan pag 100,000 ka tao masud siya. So expected na siya nga daghan kaayo ang mga supporters ni Marcoleta. Siya ra jud ang nakaako or siya ra jud ang dako kay sa pagsalig ba nga mapuno niya ang maong area kay sa tanang mga kandidato siya ra ang ipili sa Philippine Arena. Although ang una nila untang plano is Arenas Quezon, pero kay mamong sila nga daghan ang kuyog or daghang mutambong, so siguro ma-cause sila og traffic, so mauna sila nga ang ilang gipili na lang mao ang Philippine Arena. Og naglaom ta no nga daghan kay mutambong ugmang adlaw sa meeting di Avance ni kongresista ug abogado, senador or kandidato pagka-senador si Rodante Marcoleta. Na makikilaan, nagpahibaw na po ang NLEX kay anam din moagi no ang mga tao nga man sa Philippine Arena, sila nang nag-abiso na sila sa mga motorista na kung mahimo likayan. Ang sugod magod sa meeting di Avance is 4 p.m. nya mahuman 7 p.m. nya daghan mangusayo ana, so usually sa hapon maghuot-huot ng traffic ang dagan sa traffic ko dinhang dapita. So advice sa NLEX is musayo lang kung nailakaw para dili sa mahasol uli sa maipit sa trapiko. Okay, so malaumon ta no nga daghan kayo ang mapakita jud ang daghan kay mga tao sa ilang suporta ni Rodante Marcoleta. Ato nang gisgutan makiglaag magkiksunan nga way lain nga or usa jud sa pinakaangayan, nga mahimong senador mao si Rodante Marcoleta. Di ka naman kung trabaho sa senador makiglaan, mao na ang magbuhat og balaod, no? Unya unsaon man nimo pagbuhat og balaod kung wa ka makahibaw sa balaod. So importante nga once magbuhat og balaod, nakahibaw ka unsay balaod. Og ang usa sa pinaka knowledgeable when it comes to Philippine laws, Philippine Constitution, ang mga abogado. Ang si Rodante Marcoleta, usa ka abogado, banggiitan nga abogado. Nahimo na siya nga kongresista, pila ka terms, no? Nag-start siya is 2007 or 2004, something, no? So, ana, taas na kayo yung experience pagka-kongresista, pagbuhat og balaod. So, karon kay ibaw naman ta sa panghitabo lagi sa kongreso, daghan nga mga panghitabo nga di maayo, no? Danihon na ka sa ayuda or danihon ka sa kwarta nga ihatag nimo para lang ka mo pabor sa usa ka tawo or kaha mo go against sa usa ka tawo. So inana nahitabo. So sa kadaghan ng mga kongresista din ha na mabayaran lang. So siya man ni Barog nya medyo natural, siya rang usa ang itangtangan sa tanang komitiba niya, itangtangan sa tanang niyang katungod. So karon nahuna niya mas maay pa adto siya sa Senado. Kay ang Senado do sira 24 sa kabuk, no? Nya di kayo daghan og alang samok ba kay ilan mo kabuk 24. So yun na kay padayag, doon na kay isaysay, o doon na kay gusto mahitabo, kanang 24, pwede na kayo maistorya. Di pareha sa 400 kabuok. Kaya nakadaghan man gyud sa atuang Congress, no, kanamang party list, daghan kaya na sila party list niya kongresista nga nag-represent sa pipila ka distrito. Pero ang pinakadaghan nila ang party list. So, samok. Kaya na yung mga party list diya nga nakasuod nga previously it was a bukid. Previously nakig-away sa gobyerno, karon kay medyo nakauna-una siguro nga mas nindot yung aritas gobyerno da kay nakanay kwarta na atay magamit sa pag-go against the government, no? So meaning buhat sa kwarta sa gobyerno pero ang ilang buhaton
go against the government. So ilahas ng pamagi mao na nga daghan na kayo ang party list karon. But it's in the law, so what mahimo, no? So karon sa atong hibaw-an si Rodante Marcoleta mudagan siya pagka senador nya kami, no, daghan kami nga gusto jud nga mudaog si Marcoleta kay nakahibaw ta sa iyahang pagserbisyo sa katawhan nga nakit-an na nato na, no, bisan pag way mulaban niya mubarog siya sa irang usa. Nakit-an ang kaligdong ni Marcoleta dihang siya ang naningkamot nga mayag-giyag ang mga butang nga violation sa ABS-CBN sa una kay pag gusto lang ma-renew ilang franchise for another 25 years. So nakita ni Marcoleta ang mga di angayan nga gibuhat niini, no? Ang tag-iya is dili siya pure nga Filipino citizen kay ang naa sa balaod once mag-operate ka og free, no, free TV, dapat ang tag-iya ang should be a Filipino citizen. Nya nag-prove to niya nga di Filipino citizen si Lopez katong tag-iya, no? So na dito nakit-an o dito na nidaghan pa kayo mga violation. So atong i-correct. Atong i-correct ang mga pasangil sa uban nga si Marcoleta ang nagpasira sa ABS-CBN. Si Marcoleta rin nagiyag-giyag sa mga violation o it's up to the Congress, no, kung ilahabang tugutan nga ma-renew ang franchise for the free TV. Ang Kongreso as a whole mao na mo decide kung ngayon ba nga hatagan o i-renew ang franchise sa ABS-CBN. So dili sa ni Marcoleta kasi Marcoleta usa ra ka tawo. Nya ang Congress is 400, I guess more than 400. Nya anong siya may yung pasangilan nga nasira ang ABS-CBN. Na siya papel nga gigunitan nito siya ang nagyag-yag, siya nag-research, siya nag-istorya sa mga tanan nga angay istoryahon, tanan siya nag-investigate og yang giyag-yag atanan dito. Pero kato iya papel maoto siya, di siya makapasira sa ABS-CBN without the entire Congress no supporting him. Kaya natural, ang mo-grant sa franchise is ang Kongreso. Oh, so why na ko an wengon sila, do not forget, mao ni gibuhat ni Marcoleta. Marcoleta was just doing his job. Nagbuhat og research, naktan-aw niya kung unsay mga angay buhaton. Unya karon himuon daotan. Himuon siya daotan sa mga tao nga daotan. I mean, wa ta kay baw ngano inaana ang mindset sa maong mga tao ba na di nila butaran si Marcoleta kay gipasira ang ABS-CBN. Mapasira bagoda ni Marcoleta, di siya wa siya power nga musira or mo babag sa renewal sa franchise. No? Again, tibuok Kongreso ang nihukom adto pero siya lang ang nagiyag-yag ug ang iyang mga expose, ang iyang results sa investigation may gihimong basihan mao nang para nako og sa akong tibuok pamilya og sa tanan akong kahigalaan nga ngitoo sa akong gisulti mubutar gyud mi ni Marcoleta, no? Kay nakahibaw mi nga ang iyahang prinsipyo ni barong siya sa kamatuoran, wa siya tinguha, no? Wa siya kalagot sa ABS-CBN personal. No, wala siya magbaton og unsa mang kalagot personal kay sa yan ang gisulti mismo yung asawa ganahan kayo mo tan-aw sa ABS-CBN sa mga salida niini. Pero ang iyang gisulti ang mga violation nga di na gyud intawn ang ayan nga i-renew pa ang franchise sa ABS-CBN. Kung ugaling ang pagbarog sa kamatuoran, ang pagpakita sa imuhang kaligdong para barugan ang sakto, mao may hinungdan nganong di ninyo siya butaran na kamo na lang mag-igo din ha, no? We know you na kung kana inyong basihan. Nakabaw jud ta nga unsa hinungdan. Next nga ilahang gisaway kay si Marcoleta is pro-China. Mao na ilahang ibasihan, pro-China. Di sila ibasa nga pro-China. Wala lang, pro-China lang. Nya, tuban
Sa man to, anti-China. Ano diha? Sige lang mag-ingon nga, pro-China. What do you mean by pro-China? Define what is pro-China for you. Klarohon ta na. Nagay maingon ganyan nga, si Marcoleta pro-China in what way? Ipakita, no? Explain, expound. Kaya basig mauwawan lang mo sa inyong gislit nga pro-China. In what way sila mo pro-China? Kani palit siya mga produkto sa China. O na pro-China na siya. Ay lagi ingon is, tanawa si Marcoleta, pro-China, kay tungod lagi ko sa pag-ingon ni Marcoleta nga, walay West Philippine Sea. It is us who call it West Philippine Sea. Nya iya nang gi-explain. Kay kana siya, ang ato jong kanang dagata din ha, entire dagat din ha, is called unsa man as registered is unsa siya? South China Sea. Na nagkagubot-gubot na, so ingon to panahon ni Noynoy Aquino sa una, siya pa yung presidente, na okay, ato ning nganla naglain ka lang mailagyod nga atua kay i-claim naman sa China ning tibuok kuan da kadagatan mga isla diha dapita kay South China Sea man. So ato ning nganla naglaingan nga mahibawaan sa China nga ato ni. So matong ginganlan og unsa West Philippine Sea na gibuhatan og balaod sa Pilipinas. Sa Pilipinas, it is our creation. Gi-explain pa dyan ni Marcoleta, it is our creation. But wala dyan West Philippine Sea nga na-recognize sa tibuok kalibutan. So, wa gani mo sa Marcoleta nga kanang din atua. Ang pasabot niya, ato na. Ato na ang West Philippine Sea. But the name, kita na buot-buot. Di isa registered. For example, naibata, magkakong kaila niya. Ang nga niya, gitawag sa Bernard. Bernard siya sa una, niya, hangtod di eskwela siya, na di man katistrikto sa una. Ang ihangan, Bernard ang gihapon, elementary. Pag high school niya, Bernard ang gihapon siya. Pagka-college niya, gipangitaan naman siya og, papamunti PSA sa una, ang ipangita siya sa itong name before sa PSA. Basta karon PSA naman na. Gipagitaan siya. Pagtanaw na di man siya Bernard, Leonard man na siya. Unya, nasuko mo. Nagbuot-buot na siya. Di na mauya nga. Meaning, kung di registered, bisan pag-unsao na itong ingon nga, Bernard lagi na siya. Kanya na sa registration, Leonard man siya. So, kinsamay mo prevail. Mo prevail ba ang Bernard? Maoy iyahang gitawag siyang ginikanan niya? O ang registered sa nasod nga Leonard siya? Natural mo prevail ang Leonard kay that's the registered name. Sama sa atua, dagat din ha. Bisan usahan ito ingon nga, that's West Philippine Sea. Yes, for us, it's West Philippine Sea. But for the entire world, it's called South China Sea. So, isa yung ni Marcoleta. Yung na i-register na in town. I-register na sa International Hydro something. No? I don't know the name of that kwan. Basta i-registered na, aron ma-recognize in town na nga that is West Philippine Sea and not South China Sea. Or not part of South China Sea. Kaya ka naman kung South China Sea, tako mo na. So, ang part ito nga sa tua, ato itong separate. Gitawag na ito og West Philippine Sea. So, ang West Philippine Sea og South China Sea, gibuwag na siya. Pero sa China, for them, ang name sa entire waters diha, kadagatan nila is still South China Sea. And then they have the right to believe it, and they have the right to call it South China Sea because ang naa sa registration, the entire kadagatan din is really called South China Sea. And we, the Filipino, and the Philippines is the only entity or the only nation that's calling it as West Philippine Sea because it favors us.
Sinana siya ang nahitabo. So gi-explain na siya, gitabangan na yuta ni Marcoleta nga mapukaw ang ato abang hunahuna nga oy, it's now time to register it on the proper official nga muhatag sa pangalan. Kay aron ma-registered na ta o maila na, mahibaw na sa tibuok kalibutan nga kana di na siya ang entire dagat nga di lang yun South China Sea. Kundi part of it in favor sa tuang nasod is called West Philippine Sea. Karon, humanad to, narakan na kay mga issue-issue o nagilipay kay sila. Yes, finally, sa Google Map, sa Google Map, makita mo ang West Philippine Sea sa Google Map. But still, di na siya official. Nga naman, kaya ang style sa Google Map, kung doon ay mga mo claim para lang mahibaw, aron mo justify sa tanang nag-claim, kung sa gibutang, ina sa ibutang. Pero it's not yet official. It's still ang Google ang nagbutang, ana. No? Di na may official. Doon na yung tayo process para manganla na siya o West Philippine Sea officially. Nyamaw ito yung ingon ni Marcoleta. Karon, sa palain nilang mga issue, no? Katong cross, no? Na ako gusto ko si Marcoleta nga tangtango na mga cross sa mga hospital. Which is, okay, doon naman ko to siya murag pasaka nga balaod nun nga ang mga hospital di na nila i-mandatory na butangan yung cross ang matag kwarto. Himuon nga optional. For example, mayroon ang pasyente nga di man kumuto og cross kay di mi Catholic, pwede ba tagtango nimo ang cross? Oh. Di ba fair? Kung ikaw Katoliko ka o butangin ng cross din ha. Kay mutuo man ko anang cross. Oh. Mao ni naas balaod. Mayroon ko si Marcoleta nga ipatangtang ang mga cross sa mga kwarto sa ospital. Which is fake news, no? Mao na yung mga fake news. Mga pasangil, butang-butang sa mga tao nga unsay tumong. Di lang butaran si Marcoleta. Nga naman, tungod ba kay why katakos si Marcoleta nga mahimong senador? Dili. Kung dili, in fact, si Marcoleta is very, very capable, very, very qualified nga mahimong senador. Di na sila gusto kay basin o ang ilahang mga plano nga mga di maayo mapakgang ni Marcoleta. Kaysa nilang nahibawa si Marcoleta, bisa pagsiyarang usa. Bisa pagsiya na lang usa ang mubarog yun na siya. What if makasugat siya og mga tao nga lain ang tumong gusto yun nga mabuhat og mga magic ginawa or mga di maayo or mga anomalya unya mubarog man yun si Marcoleta. Maingon siya nga di na maayo mubarog si Marcoleta sa sakto. Kay maunay training nila nga mubarog sa sakto. Og tungod niya na bright si Marcoleta, makamao, kung gusto mong debate sa balaod, tawagas Marcoleta, debate mo. Di ba? So gamak yun mo, no? So, meaning kung doon na may angayan, usa sa angayan nga mabutang sa Senado, wailain Marcoleta, Rodante Marcoleta, number 38 sa balota. So kami, ako, tibok pamilya nako, makahigalaan ako, musuporta gyud ni Marcoleta o nakahibaw gyud mi nga angayan, di mi mauwawan nga ibutang si Marcoleta sa Senado. Di mi mauwawan kay kahibaw mi nga capable siya. Makabuhat sa balaod tungod sa experience pagani sa Kongreso nya swito pa kay sa balaod kay abogado. Di parehas uban din ha. No? Natod pa sa pikas ka alyansa, di sogo lang suka, paguman, bilang sad na. Diba? Oh. So inaana,
ang among baruganan ngano nga ganahan ni Marcoleta nga butang sa Senado. Di ko ingon bias, akong gitanaw ang qualification. Na may daghan ng qualified sa uban. Na ay say qualified. Pero kung qualification lang, kaligdong lang, pagkamatarong lang, usa si Marcoleta nga angayan ibutang sa Senado. Oh. So, kami, ako, upunganon, taga Lapu-Lapu City, usa jud ko sa mauhag, tanang taga-upon, ayaw mong kalimot, hinuktoke, hunahunaa, nga ang atong ibutang nga mga tao din sa Senado, katong mga tao nga mo trabaho. Dili ba magsalig sa ayud, walang manghatag ng ayuda? Kaya doon ako nailhan, nga dako na ba ang tao? Dakong tao, nga medyo dako-dako na pugtiyan. Walang gibuhat, manuroy sa mga lugar-lugar, manghatag og ayuda. Nang iyang tigaan, katalapong pabor niya, or kaila, or naay ng lista, niya hatagan. Niya, nganlan og lain nga, nganlan na nila og mga nga naiakap, naitupad, unsa pa na, 5 na kabuok nga silang ayuda, nga gibuhat na nila, nya gi-insert pagay na sa inatanong hibaw-an, issue na siya, gi-insert pagay na ang iyang budget for this year's budget. So akong balikon, kung naa may angayan na mabutang sa Senado, angayan kay ligdong kaayo, waylain, number 38, sa Balota, Rodante Marcoleta. Tabangan na to siya, butang sa Senado. Dan una to siya sa lugar diin siya angayan sa Senado. Kitang katawhan ang gihatagan og katungod nga mubutang, mupili sa mga tao nga muduma sa atong nasod. Again, number 38, sa Balota, Rodante Marcoleta for Senator. Maayong adlaw kanatong tanan.